Ah, Isang mapagpalang umaga po sa pahapon na pong ito. Ang maibibigay ko po sa inyong tema ay matapat na pananalig. Bibigyan ko po kayo ng konti nating pagninilayan. Minsan po sa ating buhay, hindi natin masasabi. Minsan dumaraan po tayo sa binibigyan po tayo ng Panginoon na pagdadalisay, maliit man po o malaki. Subalit doon natin mapapakita sa Panginoon ang matapat nating pananalig. Kaya po tayo nandito sa bawat araw. Nakikinig po tayo ng salita ng Diyos sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Doon po natin napapakita sa Panginoon na tayo ay nagsusumikap upang sa bawat araw po ay mapalapit po tayo sa Kanya. At sa bawat araw po na yung pong mga nararamdaman natin na hindi marapat, napapaglabanan po natin. Amen po ba? Kaya bawat araw po pinapakita natin sa Panginoon, sinisika po natin na tayo po ay dapat maging matapat. Ano man pong bagay, dapat po laging manahan sa atin ng Diyos. Kaya po lagi po tayong humingi sa Panginoon ng tulong sa bawat araw, manalangin, minsan nanghihinaan. Subalit kapag ang Diyos ang naghari sa atin, wala pong imposible. Amen po ba? Kaya po kung sino man po ang ating matatawag sa umaga pong ito, ang Ama na po ang bahala sa inyo. Kaya po mga kapatid, makinig po tayo sa mga bawat magbabahagi po sa umaga pong ito. Nais po muna nating alayan ng Panginoon ng ang bahala na po kayo kung ano po ang kalooban na maibigay niyang awit. Kaya po, nais po ng Panginoon na pagalakin niya po niya tayo sa umaga po na to. Kaya po, hindi ko na po patatagalin. Nais po niyang maghandog ng awitin sa ating Panginoon, sa ating po lahat, sa ating minamahal na Apo Kunching. Tinatawagan ko po si kapatid po ng ating mahal na Apo Kunching, si Bunso po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Mainit na naman po. Ano po? So, ang kailangan natin ay matapat na pananalig at pananampalataya. Nang sa gayon, hindi masayang yung pagparito natin. Amen? Nang sa gayon po ay makakamit po tayo ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon, magmumula sa Kanya. Amen? Kaya po, mahirap po alam mo yung isang biyaya po yung napakalakas ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon eh. Amen po ba? Hindi po yun nabibili, hindi yun nahihingi, kundi yun po ay hindi nahihingi sa tao, subalit sa Diyos, nahihiling po iyon. Amen po ba? Kaya yung po marahil lang dapat natin gawin, nang sa gayon ay hindi masayang ang pagparito natin. Amen po? Kaya po, para po sa inyong lahat, ang kinin po natin na sa pamagitan po ng awit na ito ay makadama po kayo na buhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po para po sa inyong lahat. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog pa ang Diyos? Natutulog pa? Ba't ikaw ay
kaagad sumusuko, konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay, na himbukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka, manalig ka sa may kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Natutulog pa ang Diyos, natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Amen po ba yun? Napakahalaga po ng buhay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Di po ba ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak para sa ating lahat? Ano po? Kailangan po natin, ang kailangan lang po natin ay manalig at manampalataya tayo sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Buhay na buhay po siya, kaya po manalig at magtayo po tayo sa Panginoon at tayo po ay makakamit ng biyaya nagmumula sa Kanya. Maraming salamat po. Doon po sa inawit natin sa atin ang mahal na kapatid na bunso, yung sikapin natin at pilitin natin. Yun po yung salita na gusto ng Panginoon sa atin na sikapin natin na lalong mapalapit sa Panginoon. Yung pong pananampalataya po natin sa Kanya, pilitin po natin sa bawat araw, ano man po ang dinadala natin sa buhay, pangunahin po natin ang Panginoon. Sigurado po tayo pag uwi natin, mawawala na po yung ating mga problema, malaki man po yun o maliit. Kaya po lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos na siya po ang bahala sa bawat araw. Amen po ba? Kaya salamat po, mahal na kapatid. Ang tatawagin ko naman po ngayon, ang kapatid po naming alagad na sa kanyang matapat na pananalig, mapunta man po siya sa ibang bansa, magbalik-balik man po silang mag-asawa,
Subalit nandito pa rin po yung pananalig at matapat niya sa Panginoon. Kaya hindi po niya nakakalimutan ang binigay ng Diyos sa kanya upang dito po ay nakakamit niya ang kaginhawahan ng kanyang damdamin, yung pagmamahal niya sa kapwa at lalong-lalo sa ating Panginoon sa mga salita ng Banal na Espiritu sa katauhan po nating minamahal na Apo Kunching. Kaya tinatawagan ko po yung kapatid namin, si kapatid na Tita Irene. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sa araw na ito. At muli ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon. Matapat na pananalig ang pagninilayan. Siguro po iyon yung talagang tinatalakay ng bawat isang mananampalataya. Doon po tayo mag-focus sa salita na yon na matapat na pananampalataya. Dahil kung hindi po natin iyon ang susundin natin, bali wala lang din po yung pagbabata ng bawat isa. Gaya po natin sa sobrang init, subalit nandito tayong lahat. Iyon po ay isa sa mga panawagan ng Panginoon para sa ating lahat at doon din niya tayo sinusukat kung hanggang saan ang pananampalataya ng bawat isa. Umulan, umaraw, andito tayo dahil sa matapat nating pananampalataya. Iyon po yung isa na sa kahulugan nun. Sadyang mahirap din punto pa rin yung katagang matapat na pananampalataya dahil sino man po sa atin ay walang makagaganap nun. Ano't ano man po ang kalalagayan natin, nandun pa rin yung panawagan bilang tayo ay tao. So doon po tayo sinusukat ng Panginoon. Kaya po sana o nawa ay yung pakikipagtotohanan at katapatan, iyon po yung talagang isa puso natin upang ang bawat isa ay makasadsad. Hindi man po natin totaling makalimutan ang paggawa ng kasalanan, subalit nananalig ang bawat isa na hindi naman po madadagdagan ng ating kasalanan. Bagkus ay nagsisikap ang bawat isa upang makabawas at huwag nang madagdagan ang pagkakasala ni inuman. Okay. Kaya yun na lamang po. At sana po ay manatili sa ating kaisipan at kalooban yung matapat na pananampalataya. Maraming salamat po mga kapatid. Katotohanan po yung siniyar na ating mahal na kapatid na si Tita Irene. Mahirap nga po bilang tao talaga na sambitin ng matapat na pananalig. Subalit wala nga pong imposible sa Diyos. Amen po ba? Kaya po ang ninanais ng ating Panginoon, yung ano man po nga ang dinadala natin, kailangan po talaga na lagi tayong dumulog. At sabi nga po ng Banal na Espiritu, kapag po nararamdaman na natin na nanghihinaan tayo, dumulog na po tayo at manalangin. Amen po ba? Kaya salamat po mahal na kapatid. Ngayon po, magbibigay po ng awitin. Dalawa man po ito, kalooban po ng Ama, bahala na po siya. Nais po niyang handugan ng ating Panginoon, ating Banal na Espiritu sa katawan nating minamahal na Apo Kunching. Nais po niyang mag-alay ng awitin. Tinatawagan ko po yung kapatid namin na alagad na si Tita Mirna.
Muli po, dakilang Ama, Anak, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, narito po akong muli sa iyong banal na harapan. Nagbabalik ng papuri, pasasalamat na walang hanggan. At muli ay niloob mong tumindig ako sa harapan at ibigay ng buong buo ang iyong pagtitiwala sa akin sa bawat araw ay maging bahagi ako ng gawain mong itinatag, gawain mong pangkabanalan. Kaya po, Ama, sa tuwin na samot dalangin, sa tuwin ang katauhan ko'y gagamitin mo, pangunahan mo po ako at paghari ang ganap. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa bawat araw. Kapag may tinawag sa harap na ito, sinasambit ng labi, kay ganda ng tema na bigay ng kapatid. Ano po? Tema mula sa Ama, pinadaloy sa katauhan. Lahat po ay magaganda. Ang tema po ngayon, matapat na pananalig. Pananalig po, ano? Totoo po yun. Nakakagalak nga po sa pamamagitan ng gawaing ito na itinindig ng ating Panginoon, hindi natin namamalayan. Tayo nararamdaman natin yung kinakausap tayo ng Diyos. Doon sa awitin ng anak na Anali, kanina, ano po yung natutulog ba ang Diyos? Kailanman hindi natutulog ang Diyos. Laging sinasambit po yan sa pahayag ng banal na Espiritu. At nararamdaman po natin yun sa ating mga sarili. Bakit ko po nasambit yun? Nang magsalita po ang ating kapatid na facilitator, sabi po niya, yun nga po, manalig ng matapat, manampalataya ng matapat. Ang kinin po natin, kapo niya, pag-uwi natin ang ating mga tahanan. Wala na yung problema natin. Ano po, narinig niyo po ba yun? Kung minsan po wala tayong kaalaman doon sa mga mumunting sinasambit ng ating mga kapatid sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos ay merong nakakanti-kanti sa ating mga damdamin Ano po, sa ating mga isip. Bakit po? Katotohanan naman po yun Kung minsan, habang tayo'y nagsusumakit, nagmimithi tayong makaparito, makatugon sa panawagan ng Ama, kung kailan yung aalis ka na sa kami sundot na balakid. Ano po? Kung minsan, sa mga kasama mo sa, mga minamahal mo sa buhay, o kung minsan, maging sa mga alagang hayop, o basta po. Subalit, bakit nga po ba niloloob ng Ama na minsan sa mga nagbabahagi nasasaling yung nagaganap sa buhay mo? Amen po ba? Hindi ko po mapapalalim ang temang yaon sapagkat may mga kaukulang ginagamit ang Diyos. Subalit naniniwala po ako sa kaunti kong pinapahayag sa inyo ay makakapulot po kayo ng aral at magiging inspirasyon. Kasi po kaganapan sa akin sa araw na ito. Doon sa pananalig kong matapat na basta tatalima ako, tutugon ako sa panawagan ng Diyos, nagmimithi ako, nananalig ako na sa bawat araw, loloobin niya na makapag-alay ako sa Kanya. Kaya po muli, naririto ako. Wala po yata, umalis na po yata ang mga choir. Kasama po ang kapatid na Alan. Ano po? Kasama po. Kung paano, ito'y isang, hindi naman ito pagsubok. Kung hindi, dito susukatin ng Ama. Ano ba yung paghahandog mo sa akin? Ano ba yung pag-aalay mo sa akin? Gusto mo lamang ba maging kaiga-igaya sa pandinig kasi may tugtog. Ano po? Totoo po yan. Kung minsan, sabi nga, minsan naririnig ko sa mga kapatid, pag walang tugtog, parang dal. Ano po? Totoo po yun. Ako bilang isang mga abit, parang gano'n ang nagiging pakiramdam. Subalit, bakit kapag ang Diyos ang aalayan mo? Kahit nga sa loob ng banyo, kahit habang nagwawalis ka ng bakuran, makaawit ka lang, ang saya-saya sa puso. Ano po? Kaya po, sa pagkakataong ito, aabit po ako sa ating Panginoon. Ako po ay naniniwala sa temang ito na pinagkaloob niya, ang pananalig ng matapat, pananampalataya ng matapat, malaki ang magiging dulot sa ating buhay, pananampalataya. Andito nga pala yung kapatid ko, ba't kaya hindi ako gitarahan ng kapatid ko? Adi po ba?
Kung hindi kami mag-abot, sa wakas po, magkakasama rin kami, di po ba? Kung kalooban ng Ama, ano po? Di po ba? Di po ba? Ganyan kadakila ang Diyos kasi kanina po dumating kami, medyo, yun nga po, ayon dun sa sinambit ng facilitator, minsan may mga kaganapan po na nagsisilbing balakid, ano po. Subalit, nang dahil naroon yung pananalig mong matapat, walang balakid, kundi kapag ginusto ng Diyos, plano ng Diyos, makarating ka. I believe. Sige po, napakagaling po ng kapatid. Kung medyo po ako'y nauuna at nahuhuli, ang mahalaga, papunta ako sa Ama, habulin mo na lang ako, magkikita tayo sa kaharian ng Ama. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ganyan po ang pananalig. Purihin ka't dakilain, Ama. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest rain will still be heard. I believe that someone in a great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cries, or thoughts to leave, or see the sky, then I know why I believe. Balik tayo, kapatid. I believe for every drop of rain that falls. Medyo bagalan natin ng konti. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest rain will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cries, oh, that's a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, oh, that's a leaf,
salamat po, Ama. Parang awa nyo na. Kinausap ko po silang mag-more. Isa na lang po. Anak, okay lang ba yung anak, yung oras na? Kaya, ano? Napakabuti po ng Ama. Hayaan mo na si kapatid. Magpahinga ka muna. Bakit po niloob ng Ama na, dali lang, mahal na kapatid, bakit niloob ng Ama na, bagamat narito na po ang ating kapatid na Alan, ay loobin ng Ama na ang kapatid ang tumugtog? Ganyan ang Diyos. Wala siyang pinipili. May tugtog o wala kapag nasa mo siyang awitan. Awitan mo siya. May piano o wala, may gitara. Gamitin siya. Lahat kasi ginagamit ng Diyos. Hindi naman doon sa kaukulang tunog tayo pakikinggan, kundi ang pakikinggan ng Diyos ay kung totoo ba sa puso ko ang aking pag-aalay. Amen po ba? Kaya po, sa temang matapat na pananalig, oras na upang iparam natin ang ating alinlangan. Muli po para sa ating lahat. May bulong, dinggin mo, ihip ng ating panahon. May sikaw, dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay di tiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas na puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo ang landas ng puso mo. Oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na
sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Thank you, Lord. Salamat po. Habang kumakanta po kanina si Tita Mirna, nagkatinginan po kami nila Mami Beth at Tita Flor. Natawa po kami kasi hindi po niya, nasa likod po kasi, hindi po niya yung kabiyak ng puso pala niya yung sumasabay na tumutugtog. Kaya po sabi niya doon kay kapatid na Pipo, yung gitarista po, na dahan-dahan lang. Pero yung pong nakatugtog po pala si Tito Alan. Kaya buhay po ang Diyos. Ano po? Doon po sa kinanta ni Tita Mirna, ang nakuha ko po doon ay, ang takot ay nasa isip lamang. Hindi po ba mga kapatid, kapag po tayo meron ng malubhang karamdaman, parang nawawala na po tayo ng pag-asa. Amen po ba? Subalit, naiisip po natin, natatakot po tayo. Kasi po nasa isip lang po natin yon. Puri't dakilain ng Ama, humihingi po ako ng paumanhin. Ito po'y katotohanan, nakaganapan po ngayon. Hindi po pinasilay sa akin ng Ama, naaron po palang ang kapatid na Alan. Siguro po yun talaga ang mensahe na kahit di natin siya nakikita, manalig tayo, buhay siya. Salamat po. Patawad po, hindi ko po talaga siya nasilahin. Salamat po. O nga po, no? Kaya po, buhay po talaga ang Diyos, ano po? Kaya po, pag nananalig po tayo, binibigyan po niya tayo ng kagalakan. Doon nga po, itutuloy ko po yung, yung po sa, ang takot lang po ay nasa isip lamang po. Kaya nga po, minsan minsan bilang tao, minsan po pag alam natin malubhan ay karamdaman natin, nasasambit po natin na natatakot po tayo, pero sa isip lang po yon. Subalit, kapag po unti-unti tayong nakikinig sa salita ng Diyos, sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching, nawawala na po yung takot po natin. Amen po ba? Sapagkat pinagsusumikapan po natin na maging matapat po tayo sa pananalig. Amen po ba? Kaya po hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Buhay po ang Diyos, ano po? Palakpang po natin ang Panginoon. Kaya po, kanina po, nasambit ko po sa Kanya. Gusto ko pong bigyan po kayo ng palawakin po yung aking ibinahaging tema po sa inyo. Inano po sa akin ng Panginoon na para po maipahayag po niya kung ano po ba, mahirap nga po bilang tao na maging matapat ka sa pananalig. Subalit ito po, ipapaliwanag po at ang kalooban po ng Ama, maipahayag po niya sa inyo. Alam ko naman po nananalig akong ibabahagi po niya. Tinatawagan po namin ang aming Mami Beth. Salamat, Ama, sa matapat na pananalig ng mga anak mong nandito sa harapan mo.
batid ko po, Ama, na mayroong makakamit sila. Kaya po, nawa, ano man ang kadahilanan kung bakit sila naririto, nawa po ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan ng kanilang matapat na pananalig sa inyo. Amen. Tama po yung sinabi, kasi naukit po sa isip ko talagang napakahirap sa bawat isa sa atin na sa flick ng finger mo, in the flick of your finger, matapat na yung pananalig mo. Sabi nga po, we got it the hard way. Hindi ganong kadali. Kundi lahat po tayo ay nagsusumikap na maging tapat ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit po hindi tayo magkaroon ng talaga po bang yung solid na matapat na pananampalataya? Sapagkat tayo nga po ay tao. Yung pong takot, nasa sa atin pa. Pero sabi po ng awitin, dapat ang takot nasa isip lang. Kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, meron tayong matapat na pananampalataya sa ating Panginoon, dapat po wala na po tayong takot. Amen po ba? Sapagkat alam natin na mayroong Panginoon na nakagabay sa atin. Ilalahad ko po sa inyo kung paano po kumilos ang Panginoon dahil sa aking nade-develop. Sinabi ko nade-develop. Wala pa sa akin fully yung matapat na pananampalataya. Hanggang ngayon po, dine-develop pa din sa akin ng Panginoon na ako ay magkaroon ng matapat na pananampalataya sa Kanya. Unang-una po yung dahilan, alam ko po na alam nyo na, pero for the sake po ng mga hindi pa nakakarinig, paririnig kong muli sa inyo para, sabi nga po ng kapatid kong nagpahayag, baka magsilbi kaming inspirasyon sa inyo na kung nangyari sa kanila, mangyayari din sa amin. Kaya po ako nakarating dito dahil nga po doon sa apo ko na nagkasakit sa balat, na puro sugat, halos yung buo niyang katawan. Na sinabi ng mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na espiritu mula sa Taiwan pauwiin dito. At sa loob ng 9 na araw, pagagalingin niya. Ito po ay medyo, kung hindi mo paganap na kilala ang Panginoon, sasabihin mo, 9 na araw, gagaling siya. Samantalang sa Taiwan, naka-15 doktor na siya, hindi gumagaling yung kanyang sakit sa balat. Napakadami na niyang nagamit na ointment, pero nababawasan lang pag bagong apply yung ointment. Pag wala ng bisa, lumilitaw na naman yung mga sugat, mas marami pa. Sinubukan ng Panginoon ang aking tapat na pananampalataya. 3 araw, medyo natuyo na yung sugat niya. Sa ika-4 na araw, tinatanong ko pa rin lagi kung kumakati pa ba, kung may mga sugat pa ba. Ito ay palatandaan ng kakulangan ng iyong pananampalataya. Amen. Kaya nang sinabi po sa akin ng isang kapatid na alagad, ala naman po siyang kamalayan sa nangyayari sa akin sa bahay, pero nagmensahe po yung isang kapatid kong alagad at sinabi, ikaw Eka, ang pananalig mo kulang pa. Kasi Eka, pag uwi mo sa bahay, pinapakiramdaman mo kung magkakamot yung apo mo. Sinabi na sa iyo ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na magaling na siya. Bakit kulang pa yung iyong paniniwala at pagtitiwala na talagang pinagaling na siya? Alam niyo po, natauhan po ako sa mensaheng iyon ng alagad. Kaya nagsumika po ako talaga na ma-erase na sa mind ko yung mga takot ko at angkinin ko na. Angkinin, yun po yung mahalaga Yung pag-aangkin mo na talagang siya ay pinagaling na ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Ano po nangyari? Nang nagsumikap ako na pagtiwalaan ang salita ng ating Panginoon, yung pong sakit ng apo ko, nakauwi ng Taiwan, tuyot na yung kanyang mga sugat. At sinabi ko nga po sa inyo na 3 years old lang siya noon, ngayon dalaga na siya. At ang balat niya, okay na. Okay na yung balat niya. Hindi katulad nung dati na pag biglang nagbago yung panahon, biglang tag-init, sisikal yung maraming sugat. Pag biglang lumamig, sisikal na naman yung maraming sugat. Ngayon po, sobrang init, sobrang lamig, naka-fix na po yung kanyang balat. Kaya yun po, nasubukan po ako ng Panginoon nung una, subalit
Tunayan ko sa Kanya ang aking pagsusumikap na magkaroon ng matapat na pananampalataya, pinagbigyan ako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag niyong tanungin, bakit ako nakakadalawang siyam na ako, di pa ako gumagaling? Bakit ako 3 buwan na ako dito, di pa ako gumagaling? Tanungin niyo po yung sarili niyo, yung bang pananampalataya niyo yung matapat? Ilang % ba yung pananampalataya niyo? 100% ba? Kasi kung kulang sa 100%, wag po kayong umasa ng total healing ng karamdaman ninyo. Kailangan po talaga buong puso nating ibigay sa Panginoon ang ating tapat na pananampalataya. Pero, subalit, sabi nga, kuminsan napapahintulutang masubukan Sabi siguro ni God, tingnan ko nga, kung talagang solid na yung pananampalataya ng anak kong ito sa akin, pakatihin ko nga yung balat niya. Pag kumati yung balat mo, gaganyanin mo sa, akala ko ba pinagaling na ako ng Panginoon, bakit ganito, kumakati na naman ako. Kapatid, nasubukan ka. Kapag ka talagang ibinigay mo sa Panginoon ang iyong tapat na pananampalataya, kung kumakati man yan, huwag mong kalkalin na may kasamang panggigigil. Kasi may kasama pang panggigigil Akala ko ba pinagaling na ako, ganito po gawin nyo, tapikin nyo lang na ganyan. Demonyo, umalis ka dyan. Pinagaling na ako ng Diyos ko, kaya pwede ba umalis ka na dyan sa balat ko? Ganun po, hindi po yung, Diyos ko, ano ba yan? Sabi mo, pinagaling mo na ako, bakit ngayon kumakati pa? Ganun po, dapat po labanan ninyo at patunayan ninyo sa Panginoon ang iyong tapat na pananampalataya. Number 1 po yun. Number 2, ako po, meron akong anak, yung pangatlo ko, naibahagi ko na rin po ito, pero gusto ko lamang pong patunayan sa inyo. Yung pong pangatlo kong anak, nang ako akayin ng Panginoon sa banal na lugar na ito, seaman na po siya. Seaman na. Ang biyahe niya ay sa iba't ibang parte ng Europe. After 6 years na pagsisiman niya, kasi po naakay na ako dito Kaya yung naramdaman ko dito, gusto ko ipadama ko din dun sa mga anak ko, sa kabiyak ng puso ko. Hindi naman ako binigo ng Panginoon. Ang mga anak ko, dinala din niya dito. 4 po yung anak ko, 3 sa abroad, 1 po yung nandito. Pero yung pong 3 kong nasa abroad, basta umuwi sila, sigurado pupunta sila dito. Bakit? Meron silang naramdamang kakaiba dito Napatunayan talaga nila na ang Diyos ay buhay, na kumikilos lalo't higit sa banal na lugar na ito, ang kanyang lugar na tagpuan. Yung pong anak ko na to, month ng October, umattend ng gawain sa gabi. Nilapitan po siya ng mahal na Apo Kunching na nakadalo yung banal na espiritu sa kanya. Sabi po sa kanya, hindi ka na sa tubig. After 6 years yun pagsakay sa barko. Hindi lang po yata 6 years more than that. Hindi ka na sa tubig, sabi niyang ganon. Dadali na kita sa lupa. Canada ang pangalan. Ultimo lugar po, mininsahe dun sa anak ko. Pagdating po namin sa bahay, sabi ng anak ko, Mami, paano naman ako makakarating sa Canada wala naman akong application dun. Sabi ko po sa kanya, anak, magtiwala ka. Manampalataya ka kung anong sinabi ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, angkinin mo, yun po ang sinabi ko, angkinin mo at magaganap sa iyo. Alam niyo po, after 1 week, tumawag yung kaibigan niyang nasa barko, na noon ay nasa Canada na rin, sabi sa kanya, pare, gusto mo bang makarating ng Canada? Tumawag po sa kanya, ano pong isasagot ng anak ko? Siyempre, sawa na yun sa barko. Ang hirap yata magtrabaho sa barko. Baka akala nyo po, yung mga seaman na yan namumulot lang ng pera sa barko. Naku, napakahirap po ng trabaho sa barko. Sabi po sa kanya, mag-apply ka sa agency na to. Nag-apply po yung anak ko. Alam nyo po, nung mag-apply siya, nabigyan na siya agad ng pag-asa. Ang sabi nung agency, ayusin mo yung mga papers mo at after a month, makakaalis ka. Hindi po ba bahayan Diyos? Yun po ang sinasabi kong matapat na pananampalataya. Na nung una, may pagdududa, Mami, paano ako makakarating doon? Wala naman din man ako nag-a-apply. Kumilos ang Diyos Anong magagawa natin? Kumilos ang Diyos sa Kanya at tumupad sa Kanyang pangako.
Pero hindi pa po yun ang katapusan. Nagkaroon pa ng panibagong problema. Kasi 6 months na siya dito nang bumaba siya. 6 months na siya. Nakagalitan siya ng magsaysay. Sa magsaysay po siya Sabi sa kanya, bakit ang tagal-tagal mo na dito, hindi ka pa nagre-report? Ayaw mo na bang sumampa? Nakagalitan siya. Kaya bago yung mag-application niya sa Canada, kapapasa lang niya ng mga papers niya sa magsaysay. Ito ngayon ang problema. Hinihingi ng agency yung mga papers niya, naipasok na niya sa magsaysay. Hindi naman niya pwedeng i-withdraw kasi nga nakagalitan na siya. Kaya sabi niya sa akin, Mami, may problema. Hindi ko pwedeng i-withdraw yung mga papers ko, nakagalitan na nga ako Sabi ko, anak, magtiwala ka. Kung ano ang sinabi ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, angkinin mo. Yun na naman yung dialogue ko. Dumating na yung araw, binigyan siya ng deadline. Pumunta siya sa magsaysay. Hindi niya alam kung paano niya i-withdraw yung paper. Nagsinungaling po siya. Ang sabi niya, hindi na siya makakasampa. Tandaan niyo po ba yung barkong lumubog na maraming namatay dito sa Pilipinas? Tandaan niyo pa ba yun? Ang sabi po niya, anyway, patay na namang matagal yung lolo niya Sabi po niya, hindi na po ako sasampa kasi yung lolo ko po nakasama po sa lumubog na barko. At yung pong kanyang munting negosyo, sa akin po pinamamahala. Hindi po totoo yun, nag-white lies po siya. Kasi actually yung lolo niya, 1986 papatay, matagal nang patay. Pero ginamit niyang sangkalan para ma-withdraw niya yung mga papers niya. Alam niyo po, very timely. Nang ma-withdraw yung papers niya, yun yung deadline na ibinigay sa kanya nung agency para siya ay makarating ng Canada. Natupad ang pangako ng Panginoon. Sa aming matapat na pananampalataya, nakarating nga po siya sa Canada. Sinong kaparaanan yon? Kaparaanan ng ating Panginoon. Huwag po niyong gayahin na nag-white lies. Malakas lang po ako kay God. Kaya po yung white lies niya pinakinggan. Sabi po kasi there is no such thing as white lies. Basta lies, lies yun. Walang white lies sa tinatawag. Kaya po yung anak ko, nakarating doon. At bago pa po iyon, ito pa po yung isang hiwaga ng Panginoon. Ang sabi po ng banal na espiritu, araw ng anibersaryo, may dala po siyang bouquet ng mga bulaklak na inyahagis niya sa mga tao. Nung pagdating po doon sa isang pumpun ng bulaklak, ang sabi po ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, kung sino man ang makakakuha nito, angkinin mo na kung ikaw ay aalis, makakaalis ka na. Hindi pa po nakakaalis yung anak ko, pero okay na po yung mga papers niya. Alam niyo po, napakadaming tao. Puno po ito ng tao. Puno din po dun sa harapan. Lumalakad po ang mahal na Apo, pa isa-isang stem ng bulaklak, hinihit siya. Yung pong bouquet na ang sabi niya, kung sino man ang makakakuha, angkinin mo, makakaalis ka na, init siya. Tumama po doon sa pinaka-arko. Tumama po doon sa pinaka-arko. At dahil tumama doon sa arko, hindi nagdire-diretso. Alam niyo po ba kung saan bumagsak? Sa kandungan ng anak ko. Kaya after 2 weeks, nakaalis siya. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Yun po ang bunga ng matapat na pananampalataya. Pangatlo, naiinip na po ba kayo? Pangatlo po, gusto ko lamang pong patunayan sa inyo na magtiwala kayo ng tapat sa Panginoon, meron kayong mapapala. Pero kung kulang ang pananampalataya nyo, wag na kayong mag-aksaya ng panahon. Umuwi na kayo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Pero kung magtitiwala kayo ng tapat, 100%, sigurado, pagpasok nyo pa lang dito, kumikilos na Panginoon sa inyo. Amen? Kung ang paniniwala ninyo, pag ako'y sumali sa joyful song, at kinembot-kembot ko yung baywang ko, at sinikad-sikad ko yung braso ko, gagaling ako, mawawala yung rayuma ko, dahil yun ang pananampalataya mo, pagagalingin ka ng Panginoon. Pero pag nasa isip mo, ano ba yan? Ano ba yung gawain na yan? May pakembot-kembot pa, may pasayaw-sayaw pa. Ano ba yan? Wala ngang mangyayari sa inyo. Kaya subukan po ninyo, gawin ninyo kung anong inyaatas na gawin sa lugar na ito sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, pagkakalooban kayo. Pangatlo, last na po ito. Yung pong kabiyak ng puso ko, 2011,
Nagpunta po ako sa Taiwan, nagbakasyon ako sa anak ko. Tumawag po sa akin na magdamag na hindi nakatulog dahil masakit ang puson. Namimilipit daw sa sakit ng puson, hindi maihi. Sabi ko sa kanya, akala po niya UTI. Sabi ko sa kanya, magpunta ka sa anong tawag dito, laboratory, magpa-laboratory ka para malaman mo talaga kung ano yung sumasakit sa puson mo. Baka namamagay ang prostate mo, sabi kong gano'n sa kanya. Alam niyo po, sumunod naman siya. That following day, nagpa-laboratory siya. Ano po yung findings? Enlarged nga po yung prostate niya. Kung nasa Taiwan ako, tumawag ako sa mahal na apo. Sinabi ko yung problema. Sabi ng mahal na apo, itong mga dahon-dahon na to, painom mo sa kanya sa loob ng 3 buwan. Pero sa unang buwan pa lang, magpa-laboratory siya ulit para makita niya kung ano nang nangyari sa prostate niya. Sabi niya ganun sa akin, ano? So ganun nga po. Tinext ko yung asawa ko. Sinabi ko na, sabi ng mahal na apo, inumin mo daw itong mga dahon-dahon na to at after 1 month, magpa-check up ka ulit. Kasi po, nung umatake yung pananakit ng puso niya, nagpa-laboratory siya, ang size po ng prostate, kapatid, anong size ng hello? Anong size ng prostate mo nung mamaga? Alam mo? 3? Hindi pa yun. Hindi pa yun. Kasi mga lalaking nandito, ang normal size ng prostate ninyo 4. 4 ang normal size. Baka po namali lang kayo. 4 ang normal size. Kaya po ang prostate ninyo lumaki sa mahigit sa 4, na-enlarge na yun. Lumalaki na yun. Yung sa kabiyak ng puso ko po, ang prostate size niya is 8.07. Ano ibig sabihin? Na doble yung laki ng prostate niya. Pinainom ng dahon-dahon sa aming matapat na pananalig at pananampalataya sa sinabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. After 1 month, nagpa-check up. Hindi na po sa baliwag. Humana po kami ng, nga po'y mas reliable. Pero walang reliable kundi ang Panginoon. Punta po sa St. Luke's. Alam niyo po, may kakilala po kami sa St. Luke's, yung anak ng isang alagad na nurse doon. Hindi na po naghintay ng result yung husband ko eh. Pagka-test niya, umuwi na siya at sinabi nung anak ng alagad na, sige tita, sesend ko na lang sa email mo kung ano yung result. Bantay po ako sa email ko, sa computer. At nang makita ko na may message na yung anak ng alagad na yon, nanginginig pa akong inopen ko. Siyempre nag-aalala rin ako, na-enlarge ba or lumiit na ba? Kulang pa rin ang pananampalataya. Alam niyo po, nang i-open ko, binasa ko yung email, the prostate size is now 2.04. Just try to imagine. Yung size na 8.07, which is double than the normal, naging 2.07. Lumiit yung prostate dahil dun sa paniniwala ko at pagtitiwala na pagagalingin siya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga dahon-dahon. Hindi naman po yung dahon-dahon ang magpapagaling sa inyo eh. Tahasan ko pong sasabihin sa inyo, makaisang drum ka man ng dahon-dahon, kung wala ka namang pagtitiwala sa Diyos na magpapagaling sa iyo, walang magaganap na kagalingan. Hindi ka man uminom ng dahon-dahon, nakaupo ka lang dyan, pero sinasabi ng puso't kaisipan mo, Ama, nagtitiwala po ako na ako'y pagagalingin nyo. Gagaling po kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. 2011, anong year na ngayon? 2015. Nagtiwala ako't naniwala na magaling na siya. Hindi po siya nagpapa-check up. At ang sabi niya, wala naman sumasakit sa kanya. Tama. Ba't nga magpapa-check up pa? Sinabi na ng Diyos na pagagalingin siya. Nagtiwala ako sa kanyang salita. Ako po, marami din akong sakit dati. May migraine, high cholesterol, vertigo. Hindi po ako nagpabanyos. Hindi ako uminom ng dahon-dahon. Ano po ang nagpagaling sa akin? Ang salitang banal. Nakaupo lang po akong katulad ninyo. Nakikinig ako. Sa pakikinig ko ng mga mensahe, tumatama sa puso ko. Ang dami ko palang basura dito na nagiging sanhi ng pananakit ng ulo ko. Na makarinig po ako ng mensahe, narelieve ako. Nawala
yung mga intindihin ko, nawala, gumaling ang migraine ko, gumaling ang vertigo ko, bumaba ang aking, ano yung mataas sa akin noon? Kolesterol. Bumaba ang aking kolesterol. Dati wala nang sukat. Pag nagpa-check ako ng kolesterol, wala nang number. Buti nga po kayo, may number pa eh. Alam nyo kung 200, 210, 240. Ako po wala na. Nakalagay po doon sa panukat, VH. Anong ibig sabihin ng VH? Very high. Wala nang number. Ala po akong ininom na gamot, buhat na ako'y mapunta dito. Nawala. Bumaba. Alam ko po, wala na. Nagtiwala po akong wala na. Kasi po nung dati, pag mataas ang kolesterol ko, nararamdaman ko. Parang awit yung bato ko. Parang awit yung mga balikat ko. Gusto ko ganyan ako ng ganyan. Pag po ganun, mataas ang kolesterol. Pero 7 years na, hindi ko na po nararamdaman yun. Ibig sabihin, pinagaling na ako ng Panginoon. Anong nagpagaling sa akin? Hindi ako nagdahon-dahon. Hindi ako nagpabanyos. Ala akong itinapal sa ulo ko. Wala akong tinapal sa dibdib ko. Isa lamang po ang nagpagaling sa akin. Salitang banal. Na pag ako'y nakikinig, may nababago sa puso ko. Meron akong hindi maipaliwanag na nangyayari sa puso ko. At iyon na po yung naging panimula ng aking kagalingan. Una pong pinagaling ng Panginoon ang aking kaluluwa. At sumunod na po yung kagalingan ng aking katawan lupa. Nawa mga kapatid, ibigay ninyo ang ganap na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung anong nakamit ng mga nagpahayag, kung anong nakamit ko, makakamit din po ninyo. Pero sa sandaling ito, habang nakaupo kayo, totoo ba yun? Kakainit, ang init-init. Hanggang anong oras ba yan? Ang dahil pa ng daldalan dyan. Sana naggamot na lang kung manggagamot. Umuwi na po kayo, walang mangyayari sa inyo. Tahasan ko pong sasabihin sa inyo, pag ganyan ang mentalidad ninyo, wala kayong mapapala. Umuwi na kayo. Subalit kung nandyan kayo, nakikinig kayong matimya sa mga ipinahahayag ng mga nagsasalita, lalo tigit sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, meron kayong mapapala. Ano man ang karamdaman ninyo, mararamdaman nyo kung paano kayo pagagalingin ng Panginoon. Nawa, masigit ninyong unang maramdaman ang kagalingan ng inyong kaluluwa para kasunod na ang kagalingan ng inyong katawan lupa. Magandang umaga po at maraming salamat. Kay buti po ng Diyos, ano po? Kaya po, kapag po kaming mga alagad, karamihan po sa amin mga alagad, ano po, tinatawag po namin si Mami Beth. Yung pong maliit namin tema na ibinibigay, pinapalawak po niya sa kadakilaan po ng Diyos. Amen po ba? Dahil ibinabahagi po sa Kanya. Mapalad po siya dahil binahaginan siya ng Panginoon na pantalinong panlupa, pantalinong sa kabanalan. Kaya po, hindi po na talaga namin itatanggi at maiwasan na hindi siya tawagin. Ako po talaga, paborito ko po siyang tinatawag. Totoo po, kasi po, siya po yung minsan nawawala ako minsan po na wala ko pang naiisip na tema, lumalapit po ako sa kanya. Kasi po, Mami Beth, ganito po, sa kalooban po ng Ama, ibinibigay niya po sa akin. Kaya buhay po ang Diyos, ano po, palakpang po natin ang Diyos. Tsaka isa pa po, bilog na bilog ang kanyang pagbabahagi. Amen po ba? Malinaw at walang ingay. Amen po ba? Kaya napakadakila po ng Diyos sa kanya. Kaya salamat po, Mami Beth. Ito pong sunod na tatawagin ko, ang aming kapatid. Siya po ay isang architect. Bagamat meron po siya ngayong project, malayo po sa San Miguel. Subalit nga po sa pananalig na kanyang matapat, hindi po niya pinapahuli ang Panginoon sa kanyang damdamin. Pinapanaig po niya ang kanyang matapat na pananalig. Kaya po, nandito po siya. Nais ko pong tawagan ang aming kapatid na si Tita Marie de la Cruz. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, matapat na pananalig. Yun po ang susi ng katagumpayan sa ating bawat pangarap, ang matapat na pananalig. Amen po ba yun?
Sapagkat katulad po ng pagbabahagi ng aking kapatid na mga nagsiawit, at ganun din po ang aking kapatid na Mami Beth, kung pagninilayan nyo sa inyong mga sarili, napaka-imposibleng kamtin ng kanilang pinangarap ng mga anak niya o niya. Subalit, sabi nga, walang imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ay magiging posible, depende sa pananalig at katapatan natin. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ang susi po talaga doon ay matapat na pananalig. Sa bawat nais nating kamtan sa ating buhay, mahirap man to, subalit dahil sa matapat na pananalig, ang Diyos ang nagpapatupad sa ating bawat kahilingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tunay nga po na minsan napakahirap na pag dumarating ka na sa punto na 50-50. Halimbawa po, yung 50-50 na yon, may nararamdaman na sobrang sakit sa iyong katawan, na para bang sa palagay mo'y katapusan na ng mundo mo. Doon po papasok ang kailangan nating matapat na pananalig. Doon na po pumapasok yung matapat na pananalig na kailangan. Bakit po? Sapagkat doon tayo sinusubok ng ating Panginoon kung ang katapatan ng pananalig natin sa Kanya ay nasa atin na po ba. Amen po ba yon? Sapagkat minsan, sabi nga, yung mahuhulog ka na sa bangil, doon ka biglang iaahon ng Panginoon dahil sa katapatan ng pananalig. Ganito po lang yan. Mayroon po akong isang pagbabahagi tungkol sa aking trabaho na sabi nga, imposible pero naging posible. Meron po kasi kung i-design na bagong project ko ngayon, 2-story na 4-bedroom sa Kaingin po, hindi po sa San Miguel. Sa Kaingin po dyan sa likod ng Eastwood Corporation. Ako po kasi, pag nagdi-design, dinidesign ko na po lahat, yung architectural, structural, electrical, at saka sanitary. Bali, ako na po lahat ang nagdi-design nun. Kasi po ang regulasyon ngayon, pagka kumuha ka ng permit, pag 2-story, kailangan may structural analysis. So, doon po binabase yung capacity ng bigat ng building, ng mga biga, yung pundasyon, yung slab, at saka po yung wings capacity, pag malakas ang hangin, kung kaya bandali ng building. So, pag wala pong structural analysis, hindi po tatanggapin sa munisipyo o hindi po kayo maire-release ng permit. Ibig sabihin po, hindi ka makakakuha ng permit pag walang analysis at saka po sa electrical. Papurit pasasalamat po sa Panginoon sapagkat nung nagtrabaho ko sa abroad sa US territory, doon po na-develop yung talent ko. Kaya po yung structural, electrical at sanitary, kahit hindi ko na po sakop yun, subalit binigay po ng Panginoon sa akin na matutunan ko. Dito na nga po, nung nandito na ako, pag po ang project mo ay may permit, mahigpit po. Hindi katulad na pag walang permit, okay lang po yun, maluwag yun, kahit gaano lang gamitin mo, kahit wala depende sa may-ari, pag nagtitipid, maliliit yung bakal. Subalit kailangan papasa rin sa standard kasi pag nagkaroon ng problema, ikaw di masisisi. So ngayon po, itong project ko na to, tinutulungan ko din po yung may-ari sapagkat bago lang sila magtitindig ng kanilang tahanan. So, baga sa yung ninenervyos pa sila, sabi nga, ang nagpapagawa ng bahay parang manganganak hanggang nakaamba, parang ninenervyos, pero pag naumpisahan na, doon na po nakahinga. Ayun po. Siyempre po, pagbabayad pa sila ng structural engineer para computational load, 10,000 po per computation ng structural load. Sabi ko sa kanya, sige, ako na lang lahat ng gagawa, bahala ka na, sa kalooban ng Panginoon sapagkat ina-apply ko yung natutunan ko sa nung nagtrabaho ko sa labas. Ngayon po, eto po, sabi ko, Panginoon, hindi ko man po sakop tong yung tungkol dito sa pagko-compute kasi sa analysis, sa mga mathematics kapagkat hindi ito ang kurso ko. Sapagkat hindi naman po sa hindi naman lahat ng structural engineer kayang mag-compute ng load ng building. Totoo po yun. Ngayon po, sabi ko, Ama, bigyan niyo naman ako ng talino sapagkat kung hindi niyo ako bibigyan, hindi ko to kayang gawin. Subalit, purihin ng Panginoon, may kinontak ako, may binigay po siyang isang tao sa akin para makuha ko yung formula kung paano ang pag-compute ng mga loading, saka yung mga earthquake. So, sa madalit salita po na ibigay sa akin, na-compute ko yung load, nakagawa ako ng analysis, ng design ng analysis. Nung una po yon na ginawa ko, pera po yung bago na to, yung isang project ko sa Iloilo na 2-story commercial building, doon ko po unang sinubukan yung pagko-compute. Na pinabendisyonan ko po dito sa mahal na Apo yung plano, pati yung analysis.
pinadala ko po doon sa Iloilo. Sobra po ng higpit doon bago ka makapaglabas ng permit, 2 buwan po. Purihin po ang Panginoon. Ninenervous ako, sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bahala sapagkat hindi ko to kakayahan, hindi ito ang linya ko. Pero nananalig at nagtitiwala ako sa sinabi mo na sa matapat kong pananalig at sa bigay mong biyaya upang magawa ko to. Purihin ang Panginoon, nung pong May 21, lumabas po ang permit doon sa Iloilo. Kaya salamat po sa Panginoon sa matapat na pananalig ko na ibinigay niyang talino sa akin, nakamtan ko. Saka po ngayon, itong pangalawa nga po na to, ganun din po. Kaya po, ang matapat at na pananalig na may kasamang gawa, yun po ang importante na ang imposible ay nagiging posible sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, lahat po na yan, iba-ibang lang nga po ng kaparaanan. Subalit kung tayo man ay may karamdaman na sa palagay natin ay katapusan na natin o bakit hindi pa gumagaling, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lalo nyo po pong igtingin ang pananalig nyo at matapat na pananalig sa ating Panginoon at makakamtan nyo ang kagalingan. Ang susi po yan, ang pinakasusi po yan. Sa bawat nagbabahagi, huwag nyong kainipan, siguradong may mapupulot kayo. Kay Mami Beth, napakarami, 3 yugto yung binahagi niya. Kung makikita niyo po, yung matibay na pananalig, yun ang naging sangkap upang makamtan ng tagumpay. Sa bawat umawit o sa akin din po, marami po akong ibabahagi, subalit tama na po yung ilang bagay sapagkat sapat-sapat na yon upang mapagnilayan nyo na kung may matapat tayong pananalig, wala nga pong imposible na hindi natin makakamtan. Sa aming mga alagad na narito, tatanawin yung nakangiti, subalit ang lahat ay may dinadala. Subalit dahil sa matapat na pananalig na ang Diyos na buhay ang pinaglilingkuran namin, lahat nakikita yung nakangiti. Wala kayong nakikitang pangit o hindi gwapo sa kanila sapagkat nakangiti pa rin sila sa kabila ng pinagdadaanan ng bawat isa sapagkat matapat ang pananalig namin na hindi kami pababayaan ng Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Amen po ba? Gayon din po kayo ng mga tagasunod, pasyente. Pare-parehas lang din po tayo. Isuko po natin ang ating pagkatao sa ating Panginoon, matuto tayong magpakababa, matuto tayong tumalima sa kalooban ng Panginoon at ang lahat ay makakamtan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa matapat na pananalig sa Panginoon, ang lahat ay kakamti natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay ganda po ng binahagi ni kapatid na Tita Mareno po. Kaya po, ang iwanan ko lang po sa atin lahat, manalig lang po tayo, manampalataya. Sa bawat araw po na pagpunta po natin dito, isa buhay po natin at isa puso. Magmahalan po tayo lahat sa pamamagitan po ng pakikinig natin sa banal na Espiritu. Sa katawan po natin minamahal na Apo Kunching. Lahat po tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Kaya andito na po ang ating mahal na Apo Kunching. Inaanyayahan ko na po tayong magsitayo